Ikadalawamputatlong kabanata. Tumindig ang buong Sanedrin at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang maghimagsik. Ang mga tao ay pinagbabawalan niya magbayad ng buwis sa emperador. At nagpapanggap pa siyang siya raw ang Mesyas, isang hari. Tinanong siya ni Pilato. Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo, ay inuudyo kanyang maghimagsik ang buong taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na yon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito, sapagkat marami na siyang nabalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala, at ibig niyang makita yon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit kaunti. Samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Dahil dito, siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya'y sinuutan nila ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, Isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulusol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap niyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya ipinabalik na sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan! Palayain si Barabas! Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil din sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanaig ang kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay. At ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Sirene, na noon ay galing sa bukid. Siya ay pinigil nila at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari kung ito'y tuyo na?
May 2 pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay nililibak ng mga pinuno ng bayan. Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesyas na hinihirang ng Diyos. Sabi nila. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyari siya ng isa sa mga salaring nakabitin sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang katulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito. Dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama! Sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinabi niya, Tunay ngang matuwid ang taong ito. maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayaring ito. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Jose. Siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot ng telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napapaglibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan.